Hi guys! Welcome back to my channel. So, as you can see, nasa sasakyan ako kasi it's my lunch time. So, ito na nga, no, ba't ako lalabas? 3 days na akong delayed. And alam nyo, normal sa akin ang madelay. Usually, nadidelay ako hanggang 23, ganyan. Basta 20, 21, 22, 23. Kasi nung nakaraan, nagpa-check up ako sa OB. Session is resumed. Ay, at hindi ako nag-ovulate ng tama. So yun na nga, check ko ulit. Pupunta ko rin sa Mercury Drug to buy another PT. Dito ko ngayon sa Jollibee. Nakabili na rin ako ng PT. Lord, sana sa amin na to ni Jay. Mahal pala tong PT na nabili ko, 150 pesos isa. So nakabili na ako ng PT, di ba? So magte-take ako. Dati pag nag-PPT ako, as in malinaw na wala talaga, malinaw na negative. Pero now, puti na mga mata natin, wala pa akong nangyayari. hi guys, so tapos na ang resulta. Charis, meron pa ring linya. So, nakikita niyo ba? Hindi lang siya ngayon ganun ka linaw. Siguro. Yung walang dagdagan pa eh. Pero sure naman ako na may linya. Or baka ito yung tinatawag na fee. Hindi ko alam. Bahala na ang Lord. So, ang plano ko ngayon, mamaya, mga alas 9, sa lunchtime ko ulit. Pupunta ako ng ubi. At, yun. Kagabi nag-pray kami. At sana maging okay. Kasi alam nyo guys, mahirap masaktan. Dati kasi nung first time kong na-delay, nag-negative siya sa PT, pero delayed ako. Kaya, parang sakit. Sawa na ako masaktan. Pero yun, today is positive at a-update ko na lang kayo kung ano yung mangyayari mamaya. So, mahina yung boses ko kasi wala lang. Ako lang mag-isa. Natutulog pa ang asawa ko. Pero thank you, Lord. Hi guys! Good morning! So, papunta na kami ngayon ng aking asawa sa OB. At ngayon ay magpapacheck up ang person kung positive or positive. Dahil naniniwala tayong positive. Kaya yun. At ang sakit ng puwet ko. Ito na naman ang aking agimat. Hi guys! Good evening! And just a little update. So, tapos na nga kami sa OB na magpunta for consultation. And I just want to share that thank you, Lord. Tayo po ngayon ay positive. 2 more weeks para malaman ang kanyang heartbeat. Pero praying and claiming na ibibigay na ito sa atin ng Panginoon dahil umiidad na ang first. Siya, diba? Okay. So, yun. Ito na nga yung ika-6 week na linggo. So, basically, 1 month and 2 months na akong buntis. This coming Sunday, yung aking first na magpapa-trans-V ako. It's not my first time na magpa-trans-V. It will be my 3rd time na magpapa-trans-V ako. At gusto kong i-share tong journey na to kasi gusto kong balikan at gusto kong ipakita kung gaano talaga katapat ang Panginoon. Pati yung journey ko, yung experiences ko while we are waiting for this blessing. Pero yun, gusto ko lang din i-share, nakakatapos ko lang din mag-PT. Alam nyo, apaka-OA ko, kung kailan ako nabuntis, doon ako bumili ng PT.
Like, 50 pieces na PT yung binili ko nung nabuntis ako. Pero nung hindi ako nabubuntis, hindi ako bumibili ng PT. Like, wala lang sa akin. Dami ko ng PT na, nakaka-overthink din pala kasi yung gano'n. Ano. Napakataas na ng HCG ko kasi nagkalinya na agad yung T. So, I feel like mataas na yung HCG ko. Kaya nag-request ako ng work from home muna. At alam niyo ba na next week ako ay nakaschedule ng night shift. Pero tinanggap ko siya kasi alam niyo lagi na lang ako nanghihingi ng favor sa kanila. So, 1 week lang naman yun at alam ko naman kakayanin. Tsaka flexible naman sila dito kaya bahala na ang Lord. Tsaka sobrang supportive ng boss ko. Alam niyo, sabi niya, I'm happy for you to do whatever is needed for the health of your baby. So, sobrang blessed ko talaga dito sa bago kong company. And I'm so happy kasi talagang nasa timing lahat. At hindi ako na-stress during na nandito ako sa company ko. Pero anyhow, hi guys! Welcome back to my channel! And yes, bagong ligo po ang person kasi basa ang aking hair. Hindi na ako nag-hair dryer. Ngayon ay pupunta tayo sa Walter Mart kasi nandun yung medical city. Dahil magpapa-urinalysis test ako. And I hope and I pray na wala namang any infection abnormalities, walang UTI sa aking ihi. I don't have any symptoms aside sa, alam niyo, utot ng utot ang person na sinanglala ng utot. Kukuha tayo ng ating ihi. Naiihi na ako. At may tissue pa dun sa emerald. Hi guys! Today is the day that the Lord has made. Kasi ngayon ay aking 8 weeks. Transfer ko today. So tignan natin kung may heartbeat na si baby. Guys, kakatapos ng na-transfer. Hindi ko pa sinasabi kasi ko ano result. Hindi ko tayo tinatawag. Magbabayad muna kami. Hi guys! Welcome back to my channel. So today is the day kung saan natapos akong magpa-lab test. Nandito ako sa parking actually. Sa high precision ako nagpa-lab test. Just 8 na ganun na blood extraction ang ginawa ko. Parang nahilo ako. So, masakit ulo ko. Pero hindi. Eme lang. So, ngayon papunta naman ako kay Doc para sa consultation. Pero yung result kasi nung test na pinagawa sa akin ni Doc is within today. Pero baka mauna yung consultation ko kay Doc. So, mag-almusal muna ako kasi naka-fasting ako. And bye. Hi guys! Welcome back to my channel. And today, wala akong kamerang hawak kaya phone ang gamit ng person. At gusto kong sabihin na kami pala. Ako ay pupunta sa high precision. You know why? Magpapalab test ang person. Kasi nung nakaraan mataas ang RBC ba tawag sa ganun? Parang 92 ang max. Nasa 97 ako. So, possible na meron tayong diabetes. Kasi naman, nag-ice cream pa. So, check kung meron akong gestational diabetes, which is common sa mga jaundice. Pero ito try natin iwasan kung sakali man. At meron din akong urine culture test kasi nung nakaraan parang nakita yata ng doc na may dugo yung ihi ko. Not sure kung ano siya, so that's why magpapa-urine culture ang first son. So today is November 5 and consultation ko today sa aking OB. At ngayon ay naghihintay lang kami ng 9 AM to start at ako ay number 1. So, let's see kung anong mangyayari sa ating consultation for today. Hi guys, good morning. And as of the moment, tayo po ay nagbo-monitor ng BP at ng ating
glucose. Tensya na kayo, by the way, medyo makalat ang aming tahanan kasi ganito na ngayon ang aking sitwasyon kasi hindi kami natutulog sa taas kasi nga maghagdan, mahirap maghagdan, walang CR, tapos baba pa. So, ayun, ngayon din ako nag-start na bumalik sa aking work kasi 'di ba nagkaroon nga ako ng bed rest. And sa Sunday pa ako makakapagpa-trans-V ulit to check kung nawala ba yung subchorionic hemorrhage ko. So ngayon, isusulat ko lang siya dito. 114/76. Binigyan din ako ni Doc ng instruction. 2 beses ako kukuha ng glucose ko. So, breakfast before meal, tapos 2 hours after lunch, and then 2 hours after dinner. Disinfect, tama ba? Ang linis, para hindi nag-e-error daw yung ano. So, ayan na siya. Nalagay ko na yung needle. Ngayon, bubutasin ko yung needle. So, ibabalik ko siya dito. Siya sa number 1. Sana nakikita nyo siya. Yun ang strip. Right? Yan, kahapon, dito tayo naglagay. Tutusok pa rin tayo. Actually, hindi nasasanay na ako sa sakit ko. Ow, masakit siya. So, kailangan ko lang siyang anuhin. Tapos, okay. So, hintayin lang natin siya. Ang instruction naman sa akin ni Doc, dapat less than 92 o 98. Mataas siya. Naman, ganito lang ginagawa. Buti na lang, bago din ako mabuntis, meron ako yan. So, kukuha lang ako na 69. 100 to 130 ang aking target. So, it's 120. Not bad. Okay. Na, gusto ko dito ay bigyan natin yan mamaya-maya ng yelo. Yelo ang asawa ko. So guys, dito ko na tatapusin ng vlog na to. I just wanna say thank you and I hope na pag binalikan ko tong video na to, kasama ko na ang anak ko, ang anak namin, at ipapatato ko na talagang ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Isang verse lang pala ang gusto kong iwanan at ito yung pinanghawakan ko talaga to nung nagpe-pray na kami ni Jane ng baby na sabi ko, Lord, ibigay mo sa tamang timing mo. Sabi dun sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. And Amen. Sinulat ko siya actually sa envelope. Nag-strike kasi talaga sa akin din yung overflow, multiplication. So, yun siya sa akin. And talagang nung pinakalawakan ko siya, sabi ko, Lord, ito na yun. At yun, gusto ko sabihin na talagang ang Lord ang nagbibigay sa atin ng hope, ng joy. Talagang binibigyan niya tayo ng pag-asa na hindi kayang ibigay ng sino man. Bagamat sa isip natin minsan imposible. Actually, madalas nga imposible. At iniisip natin paano, saan, kailan. Pero talagang ang Diyos lang ang makapagsasabi ng tamang panahon. Kaya sa mga kaibigan ko or sa mga tao na nagpe-pray din ng anak or ng baby nila in the future, huwag tayong mumulan ng pag-asa. Kasi naniniwala ako na talagang kapag plano ng Panginoon, kahit anong mang sabihin ng mga tao, ibibigay yun ng Lord sa timing niya. Hindi sa timing natin. Sa panahon na kailangan natin, sa panahon na alam ng Lord na ready na tayo. Enjoy niyo talaga yung season ng paghihintay. Kasi alam ko minsan, well, actually, madalas nga hindi talaga nakaka-enjoy yung season of waiting. Lalo na kapag gustong-gusto mo na talaga, pero hindi pa gusto kasi talaga ng Lord. Sa ganong sitwasyon, mas maghintay ka pa. At mas magkaroon ka ng pag-asa na, wow, the best ang bibigay at nakalaan ng Panginoon para sa akin at sa amin. So yun, ang Diyos naman ang nagbibigay ng buhay. He is a life giver. At kahit sino mang tao ang magsabi na imposible, sa Diyos posible. Kasi nga siya ang nagbibigay ng buhay. So yun lang, and thank you so much again guys for watching this video. See you again soon on my second trimester vlog ng aking pregnancy na I'm just so happy to share this journey. Kasi gusto ko siyang mabalikan bukod sa
alam niyo yun, magpaka-famous dito sa YouTube. Eme lang. So yun, see you again soon. Bye!